Noong dekada 90 mga kaalam, may isang local brand na kapag suot mo, parang automatic na napaka-cool ng datingan mo. Hindi mo kailangang maging mayaman. Hindi mo kailangang maging artista. Basta naka-bench ka, ibang-iba ang datingan mo ng mga panahong iyon. Naalala ko noon nung high school ako, at sigurado ako marami sa inyo ang makaka-relate dito. May mga kaklase akong halos ipagmalaki at ipagyabang pa ang kanilang bench towel, at ang iba pa nga ay pinapaikot pa nila ito sa kanilang mga daliri at ang iba naman ay nakasambay ito sa kanilang balikat. Ganon din ang mga bench na t-shirt at lalo na yung bench na pabango na amoy mo agad pagpasok sa classroom. At aminin man natin o hindi, marami sa atin ang nangarap noon na makabili ng sarili nating bench item. Dahil noong panahon na iyon, hindi lang siya simpleng brand ang damit. Parte siya ng kultura. Siya ang simbolo ng pagiging in ng kabataan. Pero ang hindi alam ng marami, ang kumpanyang nagsimula lang sa pagbebenta ng simpleng t-shirt noong 1987 ay magiging isa sa pinakamalaking fashion at lifestyle empire sa buong Pilipinas. At mas nakakagulat, ang founder nitong si Ben Chan ay hindi naman talaga fashion designer nung una. Isa lang siyang binatang may malaking pangarap na naniwalang kayang gumawa ng isang world-class Filipino brand. Mula sa isang maliit na boutique sa Makati, ang Bench ay naging bahagi ng pop culture ng Pilipinas sa loob ng halos 4 na dekada. Mula sa iconic na Richard Gomez commercial hanggang sa Bench underwear show, hanggang sa pagiging tahanan ng ilan sa pinakamalalaking global at local celebrities sa mundo. Pero paano nga ba ito nagsimula? Paano naging simbolo ng coolness ang isang simpleng local brand? At bakit hanggang sa kasalukuyan na napakarami at napakataas ng kompetisyon at nagdatingan ang malalaking brand tulad ng Uniqlo, H&M, Zara at kasama na rin ang online shopping sa TikTok, Shopee at Lazada ay naghahari pa rin ang Bench? Kaya sa video na ito, mga kaalam, aalamin natin ang buong kwento, ang mga sikreto at ang mga kontrobersyang hinarap ng isa sa pinaka-iconic na Filipino brand sa kasaysayan, ang kwento ng Bench. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon pa lang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ng bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Para maintindihan natin ang tagumpay ng Bench, kailangan muna nating balikan ang pamilyang pinagmulan ng founder nito. Si Ben Chan ay anak ni Chan Lib, isang Chinese immigrant na nakipagsapalaran sa Pilipinas. Si Chan Lib, kasama ang kanyang asawa na si Si Ying, ang nagtatag ng Liwayway Marketing Company noong year 1946, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sikat na sikat ang kumpanyang ito sa kanilang pangunahing produkto, ang Liwayway Gawgaw, na mas lalo pang nakilala noong 1960 dahil sa kanilang napaka-iconic na radio advertisement. Sa mga nakatatanda nating kaalam dyan na umabot sa panahong ito, pamilyar pa ba kayo rito? Liwayway Gawgaw ang gamitin. Liwayway Gawgaw ang bilhin. Para sa pag-aalamiro at mga lutuin, Liwayway Gawgaw ang bilhin. Noong 1966, pumasok na rin ang Liwayway sa pagpapalawak ng kanilang negosyo sa mga basic food commodities gaya ng kape at mga snacks. Dito na pumasok ang mga kapatid ni Ben Chan na sina Manuel at Carlos Chan upang patakbuhin ang food division ng kumpanya. At noong 1974, ipinanganak ang isa sa pinakasikat na snack brands sa kasaysayan ng bansa, ang Oishi Prawn Crackers kasama ang Kirei Yummy Flakes. At alam nyo ba, mga kaalam, hindi lang sa Pilipinas sumikat ang Oishi? Dahil noong 1984 sa pamumuno ni Carlos Chan, pinasok nila ang market ng China. Sa ngayon, ang Oishi ay kilalang-kilala na rin sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia, South Asia, at maging sa South Africa. Habang ang kanyang pamilya ay abala sa pagpapalago ng negosyo, iba naman ang hilig ng batang si Ben Chan. Bagamat nag-aral siya sa Maynila, lumipad siya patungong San Francisco, Amerika para mag-aral ng interior design.
Dito sa Amerika, unti-unting nahasa ang kanyang mata pagdating sa sining, estetika at disenyo. Pero hindi naging madali ang buhay doon. Para kumita, naranasan ni Benchan ang magtrabaho bilang isang simpleng tagabantay at tagagupit ng tiket sa isang drive-in movie theater sa San Francisco. Makalipas ang 4 na taon ng pagtira sa Amerika, nakaramdam si Ben ng kalituhan. Pakiramdam niya, hindi doon ang kanyang tunay na tadhana. Naalala niya ang laging sinasabi ng kanyang ina, "Sa Amerika, makakapagtrabaho ka at kikita ng sapat. Pero kung gusto mo talagang yumaman at magtagumpay sa negosyo, nasa Asia ang tunay na oportunidad." Dahil sa payong ito, nagdesisyon si Benchan na bumalik sa Pilipinas. Noong una, nagtrabaho muna siya bilang taga-disenyo ng mga accessories sa negosyo ng kanyang kapatid na si Carlos. Pero dahil may dugo talaga siyang negosyante, ninais niyang magtayo ng sarili niyang brand. Kaya noong 1976, itinayo niya ang furniture concept store na kilala natin ngayon bilang Dimensione. Pero alam niyo ba kung sino ang nagbigay sa kanya ng idea para pasukin ang industriya ng damit? Walang iba kundi ang kanyang kapatid na si Nenita Lim. Ang kapatid niyang si Nenita Lim ang unang sumubok sa apparel business. Nagbukas si Lim ng isang matagumpay na children's boutique sa Harrison Plaza na tinawag na Suyen, na siyang gagamiting pangalan ng kanilang korporasyon ngayon. Dahil sa husay nila sa negosyo, napansin sila ng SM Department Store at binigyan sila ng pagkakataon na magbukas ng pwesto sa loob ng SM Makati. Dahil sa pwestong ito, nakakita ng gintong oportunidad si Benchan. Naisip niyang magdisenyo ng mga simpleng t-shirt at jeans na panglalaki. At noong 1987, opisyal na ipinanganak ang brand na Bench, na hango sa pangalan mismo ni Ben. Noong sumunod na taon, 1988, binuksan nila ang kanilang kauna-unahang standalone boutique sa Park Square, Makati. Pero para mas makilala ng masa, gumawa si Benchan ng isang hakbang na babago sa mukha ng advertising sa Pilipinas. Noong 1989, kinuha niya ang sikat na aktor na si Richard Gomez para maging kauna-unahang celebrity endorser ng Bench. Dito na inilabas ang iconic na TV commercial na tinawag na Scholar. Sa commercial na ito, makikita si Richard Gomez na seryosong nagsasagwan sa gitna ng tubig habang nakasuot ng simpleng puting sando ng Bench. Ang patalastas na ito ay idinirect ng yumaong Australian director na si Trevor Hone. Ayon kay Benchan, napakalaking sugal ng commercial na ito dahil noong panahong iyon, wala pang local clothing brand ang naglalabas ng commercial sa TV at wala ring gumagamit ng malalaking artista para sa damit. Pero ang sugal na ito ay nagbunga ng ginto. Ang commercial ay naging napakatagumpay at nanalo pa ng Best Cinematography sa Philippine Ad Congress noong 1991. Dahil dito, hindi lang ang Bench ang nakilala at sumikat. Si Richard Gomez ay naging ultimate fashion at lifestyle icon ng bansa na ginaya ng milyon-milyong kabataan ng mga panahong iyon. Simula noon, naging tradisyon na ng Bench ang kumuha ng naglalakihang endorsers. Hindi lang mga sikat na local artists ang naging mukha ng brand ng Bench, kundi maging mga naglalakihang international superstars. Naaalala niyo ba noong kasagsagan ng Meteor Garden? Nakuha nila si Jerry Yan ng F4. Nariyan din ang Phil-Am global singer na si Bruno Mars, si Jessica Sanchez, ang frontman ng Maroon 5 na si Adam Levine, ang Pussycat Dolls lead singer na si Nicole Scherzinger, at ang Korean superstar na si Lee Min-ho. At sa mga huling taon hanggang ngayong 2026, patuloy ang pagpasok ng mga naglalakihang K-pop groups at Thai actors bilang mga mukha ng Bench upang manatili silang konektado sa mga Gen Z at Alpha. Noong 1990, nagdagdag ang Bench ng kanilang sariling cosmetic at fragrance lines. Dito na pumasok ang mga paborito nating cologne at body spray. Noong 1994 naman, sinimulan nila ang international expansion nang buksan nila ang kanilang unang tindahan sa Al Khobar, Saudi Arabia, na sinundan pa ng Shanghai, China at Kuwait noong 1995. At sino ang makakalimot noong 1997?
Dito inilunsad ng Bench ang kauna-unahang underwear show sa Pilipinas na dinaluhan ng maraming tao. Pero noong 2002 sa ikalawang underwear show na ginawa ng Bench, ay binasag ang unang record nito sa dami ng tao na dumalo na umabot sa mahigit 25,000 na nanood sa Araneta Coliseum. Mula sa simpleng t-shirt, lumaki ang Suyan Corporation. Sa ilalim ng Bench lifestyle brand, itinayo rin nila ang Bench Skin Expert, Bench Fix Salon at Bench Barbers. Hawak din nila ang mga brands gaya ng Human, Kashiyeka, PCX at ang kanilang furniture store na Dimensione. Hindi lang yan, sila rin ang opisyal na local distributor ng mga sikat na global fashion brands dito sa Pilipinas gaya ng Cotton On, Paul Smith, Under Armour, Aldo, The Face Shop, at Charles at Keith. At oo, pati sa pagkain ay pumasok na rin sila. Bukod sa Bench Cafe, sila ang nagdala sa bansa ng mga sikat na kainan gaya ng Paul Boulangerie, Saint Mark Cafe, at ang tanyag na Tonkatsu Restaurant na Maisen. Ngunit gaya ng ibang malalaking negosyo, hindi rin nakaligtas ang Bench sa mga matitinding controversy. Noong 2014, sa kanilang underwear show na Naked Truth, umani ng matinding criticism ang segment ng actor na si Coco Martin kung saan rumampa siya habang may hawak na lubid na nakatali sa isang babaeng modelo. Pinatikos ito dahil sa pagpapakita di umano'y mababang pagtingin sa mga kababaihan, kaya naman agad na naglabas ng public apology ang Bench at si Coco Martin. Noong 2015 naman, naging kontrobersyal ang kanilang Valentine's Day billboard campaign na Love All Kinds of Love. Ipinapakita dito ang iba't ibang mukha ng pagmamahal, kabilang ang gay couple na sina Vince Uy at Nino Gadi. Naging mitsa ng diskusyon ng mapansin ng publiko na pininturahan ng itim ang magkahawak nilang kamay sa billboard. Umani ito ng matinding pagpuna mula sa LGBT community dahil sa issue ng censorship. Ayon sa Bench, nagkaroon lamang ng hindi pagkakaunawaan sa Ad Standards Council. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, napatunayan ng Bench ang kanilang katatagan. Ngayong 2026, ang Bench ay mayroon ng mahigit 600 branches sa buong Pilipinas at patuloy na lumalawak sa United States, Middle East at China. Mas pinatunayan pa nila ang kanilang dominance sa pagpapatatag ng kanilang naglalakihang bagong Bench headquarters sa Bonifacio, Global City. Sa mahigit 3 dekada ng Bench, napakalaki ng naiambag nito sa ating retail industry at sa pagbibigay ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino. At bago ko tapusin ang video na ito, may gusto lang akong i-share sa inyo mga kaalam. Alam niyo ba na naging bahagi rin ako ng kasaysayan ng Bench? Dahil noong 2002, naging isa ako sa mga boutique staff ng Bench sa Robinson's Galleria sa May Ortigas. Naalala ko pa noon, sikat na sikat ka kapag staff ka ng Bench dahil napaka-cool at napaka-fashionable ng mga uniform namin. At hindi madaling makapasok, ha? Talagang may matinding screening noon. Tinitingnan pa kung paano kang ngumiti sa harap ng maraming tao, maging sa mga kasabayan mong aplikante, bago ka tuluyang ma-interview. Kayo mga kaalam, naging parokyano rin ba kayo ng Bench? Ano ang paborito ninyong produkto o hindi malilimutang commercial nila? O baka naman isa ka rin sa mga nag-apply o naging staff ng Bench noon. I-share mo naman ang iyong sariling kwentong Bench sa comment section sa ibaba. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa channel natin. Pa-click na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.